So hulaan niyo po mga amigo kung sino po ang tauhan ni Lola Guapa. Mama Guapa contesto. Mag-aalas 8 mahigit na po dito sa Equatorial Guinea. Yan. Gabi na po. Isang oras ko po naghihintay, nagkipagkwento po. Magandang gabi po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So mag-aalas 7 na po ng gabi dito at pauwi na po kami ni Kuya Belgium. Ngunit naisipan ko pong mag-vlog papunta po doon sa may dating tindahan ni Elvis para po bumili ng pagkain. Para bumili po ng pagkain, tikman po natin kung ano yung lasa ng pagkain doon. Tingnan po natin. Alas 7 na, mag-alas 7 na. Okay. Buenas tardes, Concha. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo sa may tindahan ni Lola Guapa, ni Mama Guapa. Actually okay naman kami ni Mama Guapa dahil ayoko naman ng kaaway dito. Ayan. Gusto ko rin ng kaibigan din. Ayoko nang may kaaway sa Equatorial Guinea. So ayan, kakain po kami ni Kuya Belgium kila Mama Guapa. Meron ditong napakalamig na Fanta. Ayan. Fanta. So hulaan niyo po mga amigo kung sino po ang tauhan ni Lola Guapa. Mama Guapa contesto. Vale. Sí. Ayun ko merakia. Aha. Ayan. So hulaan niyo po mga amigo kung sino po yung tauhan ni Mama Guapa. Ayan po. Ang tauhan po ni Mama Guapa na kinuha ay si Samedi. Buenas tardes, Samedi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Quiero... barbacoa? Ay, meron silang Costilla. costillas. Tapos meron silang ito, yung manok. Allá hay chicha. Merong ichicharo. Ano gusto mo, Belgium? Gusto ko eh. Ito, Ito, costilla. costillas to Belgium. Ito na to. Hindi pa. Ano ba dito? Lulutuin. Dito na to yan? Ano ba gusto mo? Costillas o ano? Barbacoa na lang, ano? Ito na to. Kicharo. Gusto mo? Yep. Chicharo. Ito, ang chicharo na. Chicken ang... Oh, ayaw. Isda ko lang sa bahay. Oo nga, ano lang, ito lang, ihaw o ito. Sige, baboy na lang, no? Oh. Esto, quiero 2,000. Aha. Solo así. Yan. Ayan po mga amigos. Siya po ang nagtitinda dito. Pero syempre kailangan ng trabaho po ni Samedi. Dati po, siya po yung nagmi-mix ng mga product ni Elvis. So, may mga naituro po si Elvis kaya Samedi. Pero ang totoo po niyan, yung mang inasal po ay sinabi ko kay Elvis na wag niyang ituturo. Oo, kasi hindi ganyan yung mga inasal mga amigo. Kaya pasarapan na lang po ng tinda. Eso para ken? Eso para alguien. Para alguien? Sí. Yan yung tinda niya. Oh. Plátano y Alas. ¿Qué es esto? Eso es condimento. Condimento de barbacoa? Sí, para que esté bien. May condimento. Meron siyang ibang ingredients. Samedi ko ba vender aquí? ¿Está bien? Sí. Hay gente? Sí. Meron daw gente o mga tao na kumakain naman daw dito. So, ayan. Pero esto Ajá, voy a poner aquí. Aha. So may ihawan po siya. Ayan. Kaso hindi carbon. Ang binili po namin ni Belgium ay ito. Nung isang araw po ang binili namin ay ano yan yung binili kay Rene ni Katagay? Yung binili ni Katagay, ano yun? Muna. Balon-balunan, no? Balon-balunan yung binili. Sabi ni Kerne maanghang daw, no? Tapos, ayan po mga amigo, nung isang araw po ito binili ko kay Mama Guapa. Tapos, Belgium, ano masasabi mo dito sa piritong manok ni Na kapag medyo maraming kalat na rin. maraming kaldo? Oo. Tapos medyo maalat na to. Medyo maalat. Okay. Pero kung ano na? Gusto ko yung Elvis. Yung timpla ni Elvis. Yung ginagawa ko, no? Masarap yun. Lalo na iniihaw, no? Oo, ano yun. Oo. Yung kwento yun, masyadong maalat. Makaldo. Marami daw masyadong kaldo o seasoning yung marami daw masyadong seasoning, sabi ni Belgium. Tapos yung hindi naman naintindihan nito ni Samedi.
¿Qué hora mucho gente aquí? ¿Mm? ¿Qué hora mucho gente? Las 12. A las 12 mucha gente. 1, 2, 3. Hasta las 3 de madrugada? Oo. Hanggang alas 3 daw po ng madaling araw. Marami daw pong tinda. Después magwapa pagar to cada mes? Semanal. Semanal. ¿Cuánto es pagar? Vale, No sé. Paga precio de aquí. ¿Cuánto sale? Después. Para comprar más. Ajá. Cada, Ajá. lo que queda, repartimos. Repartir. Sí, está bien. Oh, sabi sabi ko magkano yung sahod niya rito. Sabi daw, kung magkano rin kinita sa isang linggo, paghahatian daw nila. Yun ang sabi ni Samidi. Pero ako, wala po akong galit, wala po akong inis sa totoo lang. Kasi trabaho po ito, kailangan ng trabaho ni Samidi. Wala siyang trabaho, di ba? So dati, kay LB siya nagkatrabaho, ngayon po kay Mama Guapa na. So ang kinaibahan lang ay sa pagluluto, yung kay Elvis kasi ay sa charcoal. Ito po electric yung gamit niya. Tapos yun, yung ano niya medyo maitim na. Kaya hindi ako bumili ng alas niya kasi medyo maitim po yung maitim na. Ayoko niyan. Okay na ako dito sa may alas ni ano. Merong condiments eh. Kesto, condimento. Aho, cebolla. No sé. No sé. Ayaw sabihin. Tinatanong ko kung ano yung condiments na to. Ano yung nilagay? Ayaw niya sabihin. Hindi raw niya alam. So okay lang. Pero promise po mga amigo, yung mga pagkain, yung niluluto po namin ni Elvis, mas masarap po. Mas masarap. Meron siyang may African na spices po. Na amoy ko po. Medyo nakita ko. Meron silang African spices. Oo, yung binibili natin. Meron pong African spices na amoy ko po. So, parang niluto na agad niya eh. Na lang niya. Pero sabi ko medyo madumi yung niya, mantika. Pero ito, African spices po yan. Dito po kasi dito maraming kliyente nung sila Elvis. Lalo po pag madaling araw. Sa totoo lang, madaling araw, maraming bumibili sa kanila. So sabi ni Samidi, hanggang alas 3 daw po, nagbebenta siya. Dito, kaya Mama Guapa. At least may trabaho po, di ba? Ano? Meron silang congelado. Aquí to poner? No, por eso lo hay ahí dentro. Dito. Las 12. ¿Cuándo terminar? Las 12 ya será. Yo vendré bebida dentro. Magsasarado na lang alas 12 si Mama Guapa. Alas 12 raw nagkasara. Alas 12 nagsasarado raw si Mama Guapa. Tapos nagbebenta si Samidi. Dito na lalagyan lahat ng mga konelado sa almasen. Dati kay Elvis po ito eh. Ayan. Pero hindi naman kay Chamame walang problema. Hindi naghihinanakit si Chamame. Kasi ganyan naman sila mga Afrikano eh. Wala silang hinanakit kapag gano'n na nangyari yung ganyan. Kasi tinanong ko si Chamame, okay ka lang ba? Ano yung nararamdaman mo? Sabi niya okay lang. Sabi niya ganun talaga daw. At least nalaman daw niya yung tunay na ugali ng isang tao. Ganun. Pero marami siyang tinda mga amigo. Hindi amigo, graba, tu graba que. Ayan, meron siyang kliyente. Diba? Meron po nag-take out kanina. Mag-alas 8 mahigit na po dito sa Equatorial Guinea. Ayan. Gabi na po. Isang oras ko po nag-intay, nagkipagkwento po ako kay Mama Guapa kanina. So, okay naman. So, ito na po yung in-order namin mga amigo. At, i-take out ko po. Titikim lang ako ng isang piraso. I-take out ko po yung binili namin. Kasi parang kakaiba. Oo, parang kakaiba po kasi. Parang hindi ko masyadong feel. Papakain natin kay Aya. Medyo papakain natin kay Aya to. Tingnan natin kung masasarapan siya. Ganun na lang ano. Ano? Hindi ka kay Aya? Yung manok ang kinain. Yung manok ka. Bumili po kasi kami manok na ganito. Hindi kinain ni Aya. Ako kumain si Beljo. Kaya nalasahan ni Beljo. Nasabi, hindi rin kumain si Jose. Ikaw nga lang no? Bukasan kumain pang akin ng almusal yung ko. Walang silang katulad si Beljo. Pero yung sabi mo nga, yung manok nila ay maraming kaldo. Maraming kaldo at saka asin daw. Ito. Hindi niya kayang gayahin yung yung mang inasal natin at tinuro kay Elvis. Di rin pala sa Pilipinas may mga inggitan, kasi kapag dito,
Di ba yung mga itong una nagtinda dito si Elvis? Ano na? Si Elvis una nagtinda dito. Oo. Tapos pinalago ni Elvis. Tapos nagkaroon na ng problema yung bawat yung isang pamilya. Pinalayas na si yung Wow. Elvis. Kumbaga si Elvis ang Di man dapat konektado. siya yung nagparami ng customer dito. Tapos di nagkonektado sila na niya. Kasi dahil pamilya sila, Oo. nabatanggal siya. Oo man. Diba? Yun nga. Pero about kay sa Medina siya ang nagmamanis dito. Ano masasabi mo? Okay naman siya, bait naman tao. Sabi ko ba, okay lang kasi at least may trabaho siya dito. Kaysa talaga nakalagay sa kalye, wala siyang makuha trabaho. Yun nga lang, medyo mahirap ang trabaho niya kasi siya lahat ang galas sa madaling araw. Oo. Ate pa sila. Pero yung kay Elvis kasi, sa kanya talaga yung pera na yun. Diba? Bedyon, ano yung lesson na makukuha natin about sa nangyari sa kay Elvis na kung saan naagawan siya ng negosyo at pinaalis siya dito at ngayon There's no, at sa akin, sa English ko lang, there's no permanent sa buhay ng tao. Lahat na may lahat ng bago. Hindi lahat na ganyan ka lang. Hindi. Kasi minsan lang isang tao tumataas din at bumaba din. Kaya depende na lahat sa panalangin kay God na sana bigyan tayong gabay para lagi tayong sa taas at wala tayong naapak ng tao at lagi tayong masaya sa ginagawa natin. Diba? Stay humble, yun lang. Tapos kay God lagi yan. Dapat lagi si God isipin natin. Kasi kung walang with God, walang mangyayari sa atin kung hindi tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Kasi So, ere po yung in-order ko mga amigo at titikman po natin ang niluto ni Samidi. Yan. Pero esto cocido, no? Sí. Cocido to poner calentar agua. Sí, calienta. Ah. Calienta agua. Todo cocido, no? Sí. O, luto, Solo falta un poco. así. Sí, Oh. caliente. Luto na raw po ito, sabi ni Samidi. Tingnan po natin lasa ng niluto na ihaw-ihaw. Pasensya na nakasombrero ko. Tingnan natin. May nuts. May mani. Pero medyo mapait. Hindi ko gusto. Wala po, hindi ko masyadong, hindi ko gusto. Yung matabang. Masarap talaga yung timpla ni Elvis. Naaawa din ako dito kay Samidi kasi ang galas stress madaling araw po ay magtitinda siya. So, bibigyan ko na lang siya ng pera. Mas magandang bigyan ko si Samidi ng pera para may kita po siya ngayong gabi. So, bigyan ko ng pera si Samidi, no? Bigyan ko ng pera. Oo, masaya yan kung paano. Nakakaawa din, ano? Hati daw pala sila eh. Oo. Hati sila, kumbaga kunyari Siyempre 50-50 kasi sila. nakuha lang siya, parang tauhan natin siya. Oo. At least hati nga, buti nga bibigyan konti-konti lang. At Kasi importante mga may trabaho. Oo. So ayan po mga amigo, antayin niyo po sa bahay at ang binili namin na ihaw-ihaw at titikimin po natin si Beljun at saka si Jose. Tingnan po natin kung ano ang kanilang magiging reactions o ano ang kanilang panlasa o ano, masasarapan ba sila or hindi. Ayan po, wait lang po mga amigo. Para siyang lechong paksiw. Kasi itsura niya, pero ano ang lasa, Beljun? Oh, Beljun! Tingnan natin kung ano ang lasa para kay Beljun. Dami na naman kaldo. Ano to? Ihaw ba to o nilaga? Ano masasabi mo nga? Masarap yung ihaw. Okay lang. Matabang siya. Pero okay na siya. Pwede na siya pagkagaan. Ayan, si Jose, oh. Jose, ano ang matik mo? Kung ano ang lasa? First time po ni Jose kakain ng tingnan natin kung ano masasabi ni Jose. Pinakuluan na sa ito eh, hindi mo ito inihaw eh. Yun ang sinabi Hindi ko. mo ito kaya kay Elvis ginagawa na inihaw talaga. So, mas masarap ang kay Elvis, no? Oo, Wala pa sa kalahati, ano? wala. Malayos kalingkingan to. Ah. Ito yung ginawa niya, pinakuluan tapos parang nilagay lang gang sa ihawan. Parang kunyari na inihaw siya. Ang lasa, kaldo lang marami at saka Oh, yeah. siling.
So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. At least nalaman po natin na mas masarap pa rin yung timpla na ginagawa ni Kuya Elvis. At walang makakatalo doon. Siyempre tayong mga Pilipino, iba tayong magtimpla ng mga pagkain. Kaya for sure po ang mga customer ni pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod si Aya. So ayun, iba talaga ang timpla ng Pilipino pagdating sa pagkain. At for sure po ay lahat ng mga customer na nandun sa may kalsada ay lilipat kay LB. Salamat po mga amigo at God bless po. So isang bagay na natutunan ko, ano ba ang bagay na natutunan? Ay, ikaw na magsabi, Aya. Bagay natutunan saan? Bagay na natutunan na kung saan kinuha, lumipas, pinaalis si Elvis sa pwesto, tapos yung si Mama Guapa ang nagbenta ngayon doon. Anong matututunan mo sa pangyayari yun? Ang matututunan ko lang dun kailangan laging may plan B sa buhay. May plan B sa buhay. Ano ba yan? Kasi pinaalis siya. Pinaalis siya. Oo, tsaka kailangan, parang ganun yung tao talaga. Oo. Di ba? Hindi, kasi kapag may nangyaring maganda sa'yo, dapat ikit mo nga lang yung sarili mo, Oo. di ba? Kasi kapag sinabi mo yun, minsan may mga hindi matutuwa sa'yo, so, mga ganun. Kumbaga, hindi nawawala sa tao talaga yung naiinggit. Oo. So ang lesson doon ay dapat ay mag-ingat ganun. O ano ba? Oo, mag-ingat, tapos maging, hindi ko alam kung paano niya i-adjust yung sarili niya eh. Kasi, sa totoo lang, wala namang kasalanan si Elvis. Walang niya, kasalanan diba? siya, Oo. Pero may mga tao talagang ganun. Kapag may taong ganun, wala, diretso ka lang sa buhay. Kung halimbawang, ayun nga, yung nangyari, pinaalis siya, ang isipin na lang niya, move forward. And Yun then lang. for sure meron na mga bagay na mangyayaring mas maganda para sa Oo, kanya. yes. O merong plano ang May Lord para plan sa kanya. si God na mas better, kaya siya pinaalis doon. Oo. So maaaring pag nag-stay pa siya roon, maaaring may makakasama pa para sa kanya. Oo. So di ba sabi inaalis sa atin ng Lord yung mga bagay na o mga tao na hindi makakabuti para sa atin. Siya na yung gumagawa ng way. So yun po, sabi ni Aya. Ano ba? Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.